na inilabas nitong January 2026 hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman
ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no? Doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Tila na institutionalize na yung mga online classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tinignan mo yung transmittation table, pag nakakuha ng 60 yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin no, na parang asama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin. Sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin. 1 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman. Unang-una sa mga balita. RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH
Rapido, hataw, balita. Sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido, hataw, hataw, balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Sa ulo ng ating mga balita, kauna-unahang rollback sa petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ilang maliliit na panaderya nagsara na dahil sa mataas na presyo ng LPG at raw materials ayon po sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Ilang long-term solution para sa pagtitiyak ng supply ng gamot. Panawagan ng isang grupo. Libreng almusal at tanghalian para sa mga tsuper, alok ng DSWD Walang Gutom Kitchen sa Pasay. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lumakas pa sa typhoon category. 2 menor de edad natagpo ang patay sa loob ng abandonadong sasakyan sa Olongapo City. Sa balitang foreign, Artemis 2 matagumpay na nakabalik sa Earth mula sa Moon Flyby mission. At sa balitang showbiz, Bini nagpasiklab sa Coachella 2026 Music and Arts Festival sa California. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong ika-11 sa buwan ng Abril 2026. Live mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din po tayo napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din po sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH Weather News. Alamin natin ang latest sa kalagayan ng panahon mula kay Ka-Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obet, magandang tanghali. Magandang tanghali po, ginis sa lahat ng mga taga-subaybay, tagapakinig natin. Mananatiling mainit na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa sa patuloy na pag-iral ng ridge ng high pressure area. Ito pong high pressure area, dahil po dito ay na hindi po nabubuo yung mga kaulapan lalo na sa may bahagi ng Northern Luzon. Kaya nga po patuloy tayong makararanas ng mainit na panahon. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 24 to 35 degrees Celsius at ang damang init o tinatawag na heat index ay maaring umabot ng mga 39 to 40. So lalo po yung nararamdaman sa tanghali hanggang mamayang hapon around 4 to 5 p.m. Samantala, patuloy rin po yung pagmamonitor natin sa bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na po itong typhoon category at ang huling lokasyon niya ay mahigit 2,700 kilometers silangan ng northeastern sa Mindanao. May posibilidad pa rin na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility towards the end of this week. So around mga Wednesday, Thursday, or Friday po ito. Bagamat habang tumatagal po ay nakikita natin na medyo lumalayo pa po siya dito sa may ating bansa. So patuloy natin i-monitor kung papasok pa rin talaga ito ng parang medyo sigurado po tayo, medyo certain tayo sa ngayon ay maliit ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan at magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa sa pagpasok niya sa PAR. Kahit mahihilang hangin, wala no, Ka-Obet, kasi hindi naman tayo amihan ngayon. Or habagat po, no? Tama po kayo. At amihan or habagat dahil po tayo po ay nasa transition period ngayon sa pagitan ng dalawang main season natin na habagat and amihan season. Kaya wala rin po, tama po yung binanggit nyo, wala rin po masyadong magiging interaksyon sa hangin na dumadaan sa ating bansa. So, asahan po natin na medyo walang masyado or maliit yung magiging epekto nitong bagyo, lalo't hindi nga po inaasang didikit sa kalupaan ng bansa. Ka-Obet, maiba lang po ako, no? Yung tungkol naman po doon sa ating heat index, ano po ba ang update? Ano po ba ang aasahan na damang init ng ating mga kababayan ngayong araw po ng Sabado?
Base po sa forecast natin, pinakamainit pa rin po dito sa Iloilo, sa Dumangas, Iloilo, abot ng nasa danger level, 42 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila and maraming lugar sa ating bansa, around 37 to 40 or 39 degrees Celsius po yung ating maasahang damang init. Magpapatuloy pa rin po ito, no? Hanggang sa mga susunod na linggo, kadalasan po nagsisimula lang bumaba yung mga temperatura natin pag nagsimula na po yung tag-ulan. Normally, around June po yun or last few weeks of May. Alright, maraming salamat Sir Obet. Maraming salamat po, magandang tanghali. Obet Madrina ng DOST Pag-asa. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH Balita. Sa detalye ng mga balita, good news sa mga motorista. May aasahan ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng umabot ng hanggang 9 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel habang maaring wala namang maging paggalaw o bumaba ng piso ang gasolina. Posible namang maglaro mula 3 pesos hanggang 5 pesos ang itatapya sa kada litro ng kerosene. Ito ang unang rollback mula nang magpatupad ng sunod-sunod na mega oil price increase na dulot pa rin ang gera sa gitnang silangan. Samantala, muling tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Abril. Ayon sa Manila Electric Company, 53 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil o katumbas ng 107 pesos sa kada 200 kilowatt-hour. Sa paliwanag ni Meralco spokesman Joe Zaldariaga, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente ay dahil sa mataas na generation charge at paghina ng piso kontra dolyar ng Estados Unidos. Dagdag pa ng Meralco, halos lahat ng kanilang kontrata sa natural gas at iba pang supply ng kuryente ay nakabase sa dolyar, kaya direktang naaapektuhan ng galaw ng piso. Nagdulot din ng dagdag singil ang mas mataas na presyo sa power spot market dahil sa masikip na supply ng kuryente sa Luzon grid at pagtaas ng demand ngayong tag-init. Samantala, sinabi ni Larry Fernandez na hindi pa kasama sa April rates ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Dumadaing na rin ang maliliit na panaderya sa Metro Manila dahil sa malaking taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, bunga na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Asosasyon ng Panaderong Pilipino President Chito Chavez, maraming small bakeries ang nagsara na lamang dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sa huling talaan nila, aabot sa mahigit 300 ang operating small bakeries sa Kalakang, Maynila na noon ay nasa 1,250. Bigyan kita ng figures, sangayon sa aming mayor na isa ring panadero, si Mayor Alex Pagpantay, nung nakaraang mag-usap kami ng Municipality of Cuenca, ang bakery na lang na taga Cuenca dito sa Metro Manila, buong Maynila at Kalakang Maynila, ay humigit kubulang na lang sa 300. In 1984, I was president of Samahang Cuenca sa Kalakang Maynila. The number of bakeries is 1,250. Nakita mo kung gaano naapektuhan ang maliliit na magtitinapay. At karamihan dito, nung panahon yun, ay nasa lungsod ng Maynila. Kaya naman ikinatuwa ni Chavez ang pagbibigay ng ayuda na nagkakahalaga ng 25,000 pesos ang pamahalaang lungsod ng Maynila para sa mga panadero at makapagpatuloy pa rin sa pamamasada. May ganito palang programa ang Manila LGU. Meron silang 25,000 pesos financial aid para sa mga maliliit na panadero. Oo, dahil nga pag hindi natulungan either magtataas sila ng presyo o magbabago yung quality ng kanilang tinapay o kaya naman ang worst comes to worst magsasara sila ng kailan nag-umpisa tong ang alam ko by next week mag-uumpisa, magsisimula pa lang. Magsisimula ito. Sana sumunod programa. Yung mga LGU dyan na marami naman, malaki-laki naman yung kinikita na kukolekta sa inyong mga lungsod. Kasi nakakagulat din yung figures na nabanggit ni Sir Chavez na from 300 na lang. Oo,
halos 300 na lang ang operating from over 1,000 na mga maliliit na bakery noon. Kaya mahiyahiya naman yung ibang mga LGU. Dito ho talagang mararamdaman ng mamamayan na may gobyerno. Samantala, nananatiling sapat ang supply ng LPG sa bansa sa kabila ng mataas na presyo nito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagaman tumigil sa pag-export ang ilang major producer ng LPG ay agad din namang nakahanap ng alternatibong mapagkukunan ang pamahalaan at mga kumpanya sa bansa. Giit ni Garin, bukod sa China at Hong Kong ay nakahanap din ng Pilipinas ng mga supplier hanggang Australia at Estados Unidos. Patuloy rin aniyang gumagawa ng paraan ng Philippine National Oil Company tulad ng pag-procure ng vessel para matulungan ang mga kampanya na mas patatagin pa ang LPG supply ng Pilipinas. Alas 12:12, wala pang nagiging pagalaw sa presyo ng mga gamot sa bansa sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, tiniyak ng pharmaceutical industry na may sapat pang supply ng mga gamot para sa susunod na 3 buwan, kaya walang price hike. Gayunpaman, inaasahan niyang maaaring magbago pa ito pagsapit ng Hunyo dahil sa pagdating ng mga bagong supply. Giit ng kalihim, posibleng tumaas ang gastusin sa logistics bunsod ng mahal na presyo ng petrolyo. Pagbibigay din ng kalihim kung ganito ang magiging sitwasyon ay maaari namang magtakda ng price cap ang pamahalaan, lalo't kasalukuyang nasa state of national emergency ang bansa. Sa kaugnay na balita, walang pagtaas sa presyo ng gamot dahil sa oil crisis dahil sapat pa ang supply hanggang sa Hunyo. Gayunpaman, sinabi ni PHAP o Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines President Dr. Diana Edralin, sa special on Saturday, kinakailangan na ring mapag-usapan ang mga susunod na hakbang para matiyak na hindi tayo mauubusan ng supply paglampas ng naturang buwan. Ayon kay Dr. Edralin, halos lahat ng gamot, partikular ang mga ginagamit para sa paggamot ng chronic condition gaya ng autoimmune diseases, cancer at allergies ay inaangkat lamang natin. Kaya payo ni Edralin, dapat ay ngayon pa lamang ay mapag-aralan na kung paano mapapanatili ang supply ng gamot dahil walang katiyakan din kung hanggang kailan pa magtatagal ang sigalot sa gitnang silangan. Na bago mag-June, magkakaroon tayo ng long-term or sustainable solution para not only thinking about the price, ang pinakamahalaga din po is paano ma-secure yung supply na tuloy-tuloy. Kasi yan ho ang napakahalaga dahil marami po sa ating mga gamot ay ating ini-import sa ibang bansa. So yun ang kailangan natin kasi hindi lang naman po Pilipinas ang may kailangan ng mga gamot. So meron ho tayong tinatawag na pila, global supply queue pagdating sa mga gamot at gusto nating ma-secure din. Hindi lang po yung presyo kundi po yung supply na makarating dito sa ating bansa. Pinalawak pa ng pamahalaan ang listahan ng mga gamot na exempted sa value-added tax o VAT. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, BIR, sa ngayon ay abot na sa 2,300 mga gamot ang saklaw ng VAT exemption program, kung saan nasa 700 sa mga ito ay para sa sakit na kanser. Sumunod naman ang hypertension drugs na nasa 535 at mga gamot sa diabetes. Kabilang din sa mga VAT-free meds ay mga gamot sa mental illness, mataas na kolesterol, kidney disease at tuberculosis. Una nang sinabi ng DOH na wala pang nagiging pagtaas sa presyo ng mga gamot sa harap ng nararanasang krisis. Samantala, may alok na libreng agahan at tanghalian ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga tsuper. Ayon sa DSWD, inaanyayahan ang mga tsuper na magtungo sa Walang Gutom Kitchen ng ahensya sa FB Harrison Street, Barangay 13, Pasay City. Magsisimula ang agahan ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga o hanggang sa maubos ang supply. Habang ang tanghalian ay magsisimula ng alas 11 ng umaga hanggang sa maubos din ang supply. Bukas ang Walang Gutom Kitchen mula Lunes hanggang Linggo. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Ang ating pong oras, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings and trends, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Jackie Reso sa RH Balita. Yung palang walang gutom kitchen ng DSWD ay hindi lang para sa mga tsuper. Open for all. Open for all siya. Kasi may nag-comment kung paano naman daw yung mga street dwellers, yung mga nasa kalye lang walang matuluyan, paano naman daw sila? Ang sabi ng DSWD, ang walang gutom kitchen, yung pala tuloy-tuloy. Oo, kasi hindi ang alam nanunsyo. ko nga noon dati, may ganyan nang isinagawa ang DSWD na open na walang gutom kitchen. Medyo nawalan lang ng balita kung na tuloy-tuloy siya. Oo, pero yung pala tuloy-tuloy pa rin at libre yung pagkain doon basta't agahan tsaka tanghalian mula 6 a.m. hanggang 10 a.m. at 11 a.m. onwards hanggang sa maubos. Hanggang sa maubos. Depende yun sa supply din nila. Oo, maganda palang ma-follow up yan, ano? Tingnan natin kung ano yung kwento ng mga pumipila doon. Siguro alamin din natin kung saan saang lugar. Saan dito sa Pasay, kung meron din ba sa may Makati, meron din ba sa bahagi naman ng Maynila, kung saan ba ang mga walang gutom kitchen ng DSWD. Yun. Kay Daddy Ruel Resio na nagluto ng spaghetti. Ayan, happy watching po. Magandang tanghali. Ganyan din kay Anthony Abrenica, Alvin De Torres at Romel Livid. Siyempre sa ating YouTube. Ayan, sa ating YouTube page naman, si Nanay Teresita Atienza. Ay, Nanay Teresita, magandang tanghali. Isa din yan sa mga avid listeners ng DZRH. Nakikita ko yung comment niya kahit sa Damdaming Bayan. Nagko-comment yan si... Mula umaga hanggang gabi walang patid. At pati si Melvin Letrodo at si... Sino pa ba yung mga nandito sa ating... sa Tornino Laway. Yan, magandang tanghali po. Oras natin, alas 12:24. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Philippine Air Force sumaklolo na sa Navotas para mapabilis ang paghahanap o pag-apula sa sunog sa magdamag na sunog sa sanitary landfill. Di pa rin pala naaapula to, no? Alamin natin ang update mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Well, Jackie, sumaklolo na ang helicopter ng Philippine Air Force para makatulong na maapula itong halos magdamagang sunog na sanitary landfill ng Nabutas. Ito yung dito ginagala, yung basura, no, galing sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at lalo sa Camarado. Na 2 weeks before, ayon kay Ginoong Bon Villanueva, ang hepe ng Disaster Risk National Management, 2 weeks na palang nakalipas nung nagkaroon ng sunog, pero ito'y naapula. Pero itong posible niyang itong sunog na naganap ay baka muling umapoy dahil alam natin nung napakainit ng panahon. Dahil yung nasusunog na isang malabunduking basura ay plastic din yung pinakailalim nito at mga papel, plastic at halo-halo na posibleng dahil sa init ng panahon muli itong nagbaga at hanggang magkasunog kagabi. Alas 10 na gabi na hanggang sa mga oras ito ay patuloy itong inahanapan ng paraan para maapula. Ayon kay Ginoong Bon ay nakaset up na ang Bureau of Protection ng Nabutas, ang Nabutas Disaster Risk Management sa mismong lugar at nagsiset up na rin sila ng mga drone para matukoy kung saan mga lugar yung tinutupok pa ng apoy. Dahil kung titignan mo, Yuel, doon sa video natin kanina, parang isang napakalaking bundok. Kaya makikita mo sa tuktok na lamang yung pinaka-usok nating nakikita na posibleng yung apoy niyan ay nasa ilalim dahil basura nga at posibleng yung mga plastik na naipon dahil sa init ng panahon. Alauna ngayong hapon
ay magtutungo rin ang mga tauhan ng San Miguel at sa pamamagitan ng barge ay magsasakay ng sunog yung magpumper naman, bumper yung sa Nabutas, habang yung iba naman na pamatay sunog ay kakarga rin para subukang gawan ng paraan na makatulong para maapula maliban doon sa helicopter na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Bagamat basura ito anya, pero makakadagdag pa rin ito ng yung usok na ibinubuga. Posibleng yung kalusugan ng mga nakatira sa palibot. Lalo na ang bahagi ng Ubando, Bulacan, Malabon, at yan ang unang makalanghap ng usok kung sakaling ito hindi pa rin maapula. Kaya umaasa na sa tulong ng Philippine Air Force at yung mga dadalhin ngayong mga pamatay sunog, lalo na yung mga gamit ng Bureau of Protection at mga volunteer group, ay mapabilis yung pag-apula nitong sunog. Kaninang umaga ay naggumawa ang mga tauhan ng San Miguel ng pinaka-hukay. Doon, kumbaga yung palibot ng nasusunog, nagalagay sila ng hukay, ibinukod, yung naggumawa ng mga pagitan para hindi na makatawid pa doon sa pang napakalaking basura para matigil na yung sunog. Pero dahil doon sa init na panahon ay hindi pa rin ito naapula hanggang ngayon, at ang Philippine Air Force at ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Disaster Recovery Management, mga ay gagawa ng paraan, tulong-tulong at isasakayan sa barge ngayong alauna ng hapon. Kaya latest update mula pa rin dito sa Nabutas, RS-23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Samantala, DOJ pinatitibay ang mabilis at makataong hustisya, dagdag piskal at serbisyo target ngayon. Detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy! Jackie Yuela, muling tiniyak ni Justice Secretary Frederick Bida ang pangako ng Department of Justice na maghatid ng mas pabilis at makataong hustisya para sa publiko. Ito ang inihayag sa ika-35 National Convention ng Prosecutors League of the Philippines na ginanap sa Iloilo City, kung saan dumalo ang mahigit sa 1,300 piskal mula sa buong bansa. Ayon kay Bida, patuloy na palalakasin ng DOJ ang People-Centered Justice sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga piskal, pagtayo ng mga regional offices at pagpapabuti ng benepisyo ng mga prosecutor. Mula sa 2,883 noong 2022, umabot na sa halos 4,000 ang bilang ng mga piskal sa bansa. Dagdag pa ng kalihim layo ng DOJ na mapabilis ang serbisyo at maibalik at tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Samantala, pinarangalan din sa nabagit na pagtitipon ng mga natatanging piskal sa kanilang ambag sa pagpapatupad ng batas. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, humiling ang Department of Transportation ng karagdagang 5 bilyong pisong pondo mula sa Department of Budget and Management para sa Service Contracting Program ng pamahalaan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, naglaan sila ng 1 bilyong piso para sa unang 2 linggo ng programa na tatagal hanggang Hulyo. Sa ilalim ng SCP o Service Contracting Program, ang mga traditional jeep ay makatatanggap ng 30 pesos kada kilometro na kanilang binabiyahe, habang 40 pesos per km naman sa modern jeep at UV Express at 100 per kilometer sa mga bus. Paliwanag ni Lopez, imomonitor ang mga kalahok na PUV sa pamamagitan ng paggamit ng Global Positioning System o GPS na rerentahan ng mga babayaran din ng mga driver at operators sa GPS providers sa halagang 500 kada buwan. Bukod pa rito ang manual monitoring system na ipatutupad naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at MMDA. Magsasagawa naman ang Department of Health o DOH ng Medical Service Fair para sa mga jeepney, tricycle at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers sa April 16. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, kabilang sa mga iaalok sa naturang medical fair na gaganapin mismo sa tanggapan ng DOH sa Maynila ay mga libreng health service, gamot at iba
iba pang pangangailangan ng mga driver. Layon anya nitong mabigyan ng serbisyong medikal ng mga driver na itinuturing na most vulnerable workers ng lipunan sa gitna ng nararanasang oil crisis. Umaasa si Herbosa na sa ganitong inisyatiba ay maiibsan kahit papaano ang pasanin ng mga nasa sektor ng transportasyon na pinaka-apektado ng mahal na presyo ng produktong petrolyo. Alas 12:32, samantala, 3 patay sa pananaksak at papamaril sa Haniuay, Iloilo. Alamin natin ang detalye mula kay Jocelyn Maque ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Dead on arrival sa ospital ang 3 mga biktima ng pananaksak at pamamaril sa barangay Tiringanan, Haniway. Ayon sa kaanak na si Lynn, nakaupo sa labas ng kanilang bahay ang tiyuhin na si Jimmy Inoho, 66 anyos nang dumating ang suspect na si Raven Jose, 32 anyos at biglang sinaksak ang biktima sa likod at dibdib. Lumabas rin sa kanilang bahay ang barangay Tanod na si Francisco Halden upang pumagitna sa komosyon, pero sinaksak din siya ni Raven sa dibdib at tiyan. Sunod na lumabas sa kanilang bahay ang kapatid ni Jimmy na si Alejandro, pero pati siya ang inundayan rin ng saksak ni Raven pero nakaiwas at nasugatan sa kamay. Ayon kay Lynn, ang kanyang tiyuhin na si Jimmy ang nakabaril kay Raven pero base sa investigasyon ng pulisya, si Alejandro ang nakabaril at nakapatay kay Raven. Dahil dito inaresto si Alejandro. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Haniway Police sa totoong motibo sa krimen. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, 2 minor de edad natagpo ang patay sa loob ng abandonadong sasakyan sa Olongapo City. Alamin natin ang detalye sa report na Arch 37, Danny Kumilang. Danny? 2 minor de edad ang nasawi matapos matagpo ang wala ng mga buhay sa loob ng isang sirang sasakyan na nakadyang sa Rizal Street, Extension Barangay Barreto, Olongapo City. Batay sa po ng investigasyon, pinasok ng mga biktima ang nakaparadang sasakyan dahil sila ay mga naglalaro ngunit hindi na nakalabas dahil umano sa pagkakalak ng pinto mula sa loob. Pinaniniwalang matinding init sa loob ng sasakyan ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay, lalo na sa kasalukuyang mataas ang temperatura. Kaugnay nito, nananawagan ang pulisya sa mga magulang na mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak at maging mapagmatyag sa mga posibleng panganib tulad ng mga abandonadong sasakyan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Maraming salamat, Danny Kumilang, sa ating pagbabalik. Isa namang lalaki patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Calbayog, Samar. Yan ho at marami pang iba sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Jackie Resyo. At ito po si Yuel Reyes. Oras 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang oras na yan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kaming mga teacher, hindi pa kami nakukonsulta, no? Katulad nung iba pang mga policies ng DepEd na sinasabi naming top-down at hindi nagmumula doon sa ano ba yung problemang dapat solusyonan, no, doon sa ating mga eskwela. Kahit anong school calendar pa, talagang darating ang bagyo, ang lindol, no? Pero sa kalagayan natin, alarming yung meron tayong 165,000 classroom na kulang. Hindi na institutionalize na yung mga RH Balita. Balita. Alas 12:38, balik-balita tayo. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may aasahang coverage ang mga miyembro nito sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa PhilHealth, may iba't ibang inpatient benefit packages para sa health-related illnesses tulad ng heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramps at sunstroke na nagkakahalaga ng 12,675 pesos, habang sa heat fatigue ay 18,135, habang ang moderate to severe dehydration ay 7,800. Para naman sa mga emergency situation, saklaw ito sa ilalim ng Outpatient Emergency Care Benefit Package na maaaring i-avail sa Level 1 to Level 3 hospitals. Samantala sa naitatalang health index ng Pag-asa, ilang lugar pa rin ang nakararanas ng mula extreme caution o mula 33 hanggang 41 degrees Celsius na heat index hanggang danger o 42 to 51 degrees Celsius na damang init. Sa iba pang balita, lumakas pa nga sa typhoon category ang bagyong Sinlaku sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa latest advisory ng Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 2,700 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 160 kilometers per hour at kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Hindi naman ito inaasahang maglalandfall sa Pilipinas, pero kapag pumasok na ito sa loob ng PAR ay tatawagin itong bagyong Kaloy. Samantala, lalaki patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Calbayog, Samar, RH32. Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi makakilang sospek sa syudad ng Calbayog. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Joe, 35 anyos, isang butser residente sa naturang syudad. Nangyari sa Dintala City 23 kagabi sa Purok 3, Barangay Morawon, Calbayog City. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay naglalakad papauwi na sa kanilang bahay galing Morawon Basketball Court nang dumating ang mga sospek na kasakay ng single motorsiklo at binaril sa ulo gamit ang kalibre 45 na baril dahilan ng agarang pagkamatay. Agad naman tumakas ang mga sospek pagkatapos ng krimen. Isinagawa naman ng Calbayog City PNP ang manhunt operation para mahuli ang mga sospek at malaman kung ano ang motibo sa krimen. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Jimmy. Samantala, libreng gulay ipinamamahagi sa iba't ibang barangay sa Nueva Ecija bilang tugon sa nagpapatuloy na krisis. Alamin natin ang detalye mula sa report ng RH25 Grace Ansano. Miss Grace. Good news yan, good news. Yes, sa gitna ng economic crisis na nararanasan sa ating bansa, dulot ng tensyon sa Middle East, itong ilang mga barangay sa Nueva Ecija ay nagbibigay ng ayuda sa kanilang mga kabarangay para matulungan ang mga pamilyadong apektado sa kabuhayan. Si ABC President Chairman Christopher Lee ng Barangay Pagas dito sa Cabanatuan ay hindi nag-atubiling tumulong sa kanyang mga kabarangay. Kilala si Kap Lee noon pang pandemic time na nangunguna sa pagtulong sa kanyang mga kabarangay. Ang pamamigay ng gulay at iba pang mga pagkain ay malaking tulong daw sa kanyang kabarangay. At sa ngayon ay magbibitbit ng supot o lalagyan ng mga gulay para nga maiuwi sa kanilang tahanan ang kanyang mga kabarangay para may mailuto. Si dating City Councilor Sansu Mariano at ang kanyang Mr. ay tuloy-tuloy din ang pamimigay ng gulay, gayon din ang mga sangkap upang pangtawid sa pang-araw-araw na gastusin sa kanyang mga kabarangay. Dito nga sa bahagi ng Gapan City sa naturang syudad, ayon kay Tess, may 5 anak at malaking tulong din daw ito bilang pantawid gutom sa kanilang buhay. Maaari silang pumila ang mga person with disabilities, senior citizens, at ito'y ihahatid na lang sa kanilang mga tahanan upang i-deliver, upang hindi raw mahirapan. Sa Pampanga naman, mag-asawang sina Engineer Annie Y. Bailon ay namahagi ng mga kiti o ito yung maliliit na manok para maalagaan ng kanyang mga kababayan. Iba't ibang mga bayan ang kanilang sinuyod para nga matulungan at makapagsagip buhay din sa mga kababayan niyang nahihirapan sa ngayon. Ang hanap buhay ng mag-asawang ito ay ang poultry product kung saan namahagi rin sila noong panahon ng pandemic ng dressed chicken at gayon din ang mga itlog. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace. Samantala, miyembro naman ng Bangsamoro Parliament, ikinadismaya ang mga naninira. Ano bang issue yan? RH19, June Dimakutak. June. Yes, Yuel, Jackie, lubhang nababahala na ang lumalalang pang-aabuso o nakakabahala na ang lumalalang pang-abuso sa paggamit ng social media dito sa BARM Region. Sa panayam ng DZRH kay Member Parliament Deputy Floor Leader Attorney Nagibs Narimbo, pinag-iisipan ito kung paanong ma-regulate as soon as possible ang paggamit ng social media sa BARM Region upang mabigyang proteksyon ng mapanirang epekto nito sa bawat tao. Recognize naman ni Attorney Narimbo ang positibong effectiveness ng social media sa information drive na may regulation kay Meta. Subalit lubha itong nababahala sa abusong paggamit ng ilan sa paninira ng imahe sa sinumang tao. Isa sa mga nakakaranas ng mga mapanlait, sexual na tahasang lumalapastangan sa kanyang pagkatao bilang babaeng leader na papasto sa social media ay si Matanog Mayor Visoria Banisilan Guro. At mariin itong kinundina ni MP Narimbo na pasok sa Bawal Bastos Act RA 11313 ang kaso. Biktima din sina BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ng below the belt na direktang pamumuna sa social media na tinatawag siyang munapik o mapagkunwari o traidor. Ganon din sina Ustad Wahid Tundok ng 118 Base Command ng MILF at iba pang personalities na nakakaranas ng direktang panlalait gamit ang social media platform. Ayon kay Narimbo, ang social media ay invasive na prone sa abusong paggamit lalo na sa panahon na may eleksyon. Kaya't isa ito sa kanyang priority na mapag-aralang mabuti at may sangguni sa iba't ibang concerned line agencies at mga dalubhasa sa layuning hindi pamarisan at magpapatuloy ito nakakabahalang walang kontrol na paggamit ng social media na lantarang nilalabag ang karapatan ng isang tao. Mungkahi pa ni MP Attorney Narimbo na maging mahinahon ng mga tao sa paggamit ng social media, focus lamang sa issue at hindi sa paninirang puri o pamabastos sa sinuman. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Jude Makutak. Samantala, 2 drug suspect arestado sa Fabian, Pangasinan. Detalye sa report ng Arch 38, Freddy Fajardo. Freddy? Naarestong 2 lalaking tulak ng iligal na droga alas 12:07 ng madaling araw kahapon sa poblasyon San Fabian, Pangasinan. Ang mga suspek isang 38 anyos na residente ng Nagilian, La Union at isang 42 anyos na residente ng Bawang, La Union. Batay sa ulat ni San Fabian Chief of Police Danilo Perez, nagsagawa ng anti-illegal drug operation ng kanilang tropa kasamang Ilocos Sur Police Office at PIDEA Regional Office 1 at nagkunyaring buyer ang PIDEA undercover na nakabili ng isang plastic sushi na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad silang inaresto. Ang nakumpiskang illegal na droga sa mga suspect ay tumitimbang ng 50 grams na may standard drug price na 340,000 pesos. Nasamsam din ang ginamit na mark money sa operasyon at tig-isang cellphone ng mga suspect at ang kanilang sasakyang SUV. Nasa kustodiya ng San Fabian Police Station ang mga akusado at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Tagu-ulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, isang suspect naman arestado sa drug buy-bust operation sa Davao. Mahigit 1.36 na milyon. 1.36 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Detalye mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Kalabuso sa kulungan ng isang Regional Top Priority Illegal Drug Personality o High Value Individual matapos maaresto sa sinagawang buy-bust operation sa Barangay Lasang, Davao City. Gabi ng Abril 10, 2026, nakilalang suspect na si alias Jamil, 45 anyos, driver at residente sa Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte. Batay sa report, bandang alas 10:52 ng gabi, na isagawa ng City Drug Enforcement Unit ng Davao City Police Office, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at iba pang unit, ang operasyon sa Purok Virgo. Sa naturang operasyon, nagawa makabili ng pusher buyer ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na nagsilbing buy-bust item. Na-recover pa sa suspect ang 2 pang pakiti ng hinihinalang illegal na droga, buy-bust money, isang cellphone, susi at motorsiklo. Tinatayang abot sa 1,360,000 ang halaga na nakumpiskang illegal na droga batay sa standard drug price. Kasalukuyan nasa kustudiya ng mga otoridad ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Ang ating pong oras, 11 minuto bago mag-alauna ng hapon. Classes kasi nga hindi kayang i-accommodate ng eskwelahan, no? Pag tinignan mo yung transmutation table, pag nakakuha ng 60, yung estudyante, pasado na siya. Magiging 75 na yon sa mismong actual grade niya. In a way, nilulunok na lang talaga ng mga teachers natin yung pride namin, no? Na parang asama-sama ng loob namin na makakapasa tong batang to pero alam namin na hindi siya natuto. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. At alamin nga natin ng ating DZRH Operation Tulong ay nandyan po sa Pasig. Tama ba ako? Ang ating DZRH Operation Tulong NBD team ay nagsagawa nga po ng mass blood donation drive kasama ang AKA Pasig Federation Incorporated bilang bahagi ng kanilang ika-13 taong anibersaryo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga pagtulong. Kaagapay po ang DZRH Operation Tulong at ang kanilang partnered organizations. At nandyan nga po ang ating kasamahan na si Isa Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Isa, kamusta na dyan? Tama ka dyan, no? Kasama Jackie, kasama Yuel, muli na naman niyang umarangkada ang ating mass blood donation team dito sa Barangay Palatio, Pasig City para sa isang bloodletting event sa pangunguna ng AKAP o abot kamay ng mga may kapansanan ng pag-udlat ng Pasigenyo Pasig Federation Inc. kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-13 anibersaryo katuwang ang The Great Lighthouse Foundation. Kasama Jackie, kasama Yuel, no? Alas 8 pa lamang ng umaga ay agad nang sumalubong sa atin ang pila ng ating mga donors na bagamat mainit, no, at maalinsangan sa lugar, kaya talagang sinikap nila na makasama natin ngayong araw. Sa katunayan nga niyan, ay halos lahat ng mga donors natin ay bahagi nung AKAP Pasig Federation Inc. kung saan bahagi nito ay ang mga kapatid natin, no, na kabilang sa sektor ng mga PWDs. Mula sa iba't ibang barangay, mula sa naturang lungsod. Saktong alas 11 naman, alas 11:30 ng tanghali nang matapos ang ating blood donation drive. Ngunit habang nag-aayos tayo kanina ng mga gamit ay marami pang mga Pasigenyo ang gustong humabol at maging parte ng ating advokasya ang magdugtong ng buhay ng marami nating kababayan. Kaya naman katulad nga din ang sinabi ng presidente ng AKAP Pasig Federation na si Sir Leonard Glodo ay ito ay simula pa lamang ng mas marami pa nating proyekto na isasagawa upang makapagdugtong ng buhay at makatulong pa sa marami nating mga kababayan na nangangailangan lalo na ng dugo. Bago po ang lahat, nais lang din ihapon at pasalamatan ang isa sa mga nanguna dito sa ating bloodletting event ngayong araw. Unang-una na dyan ang ating Operation Tulong Mass Blood Donation Team sa panguna ng kanilang team leader, Sir Noli Onchenko, at syempre ang ating mga ATLs na si Sir Choi at Ma'am Eileen Velasquez. Ganun din ang ating Sir Steve na kanina ay kasama din natin sa naturang proyekto. Syempre, kasama rin natin si Sir Rene Tacuban mula naman sa The Great Lighthouse Foundation na siyang nagpahiram ng venue sa atin ngayong araw. Si Chairman Danny Vetera mula naman sa Operation Tulong
Voltracom CSR, kasama sila Engineer Beltran, si Ate Aida, at syempre ang ating partner hospital, ang Tondo Medical Center, na siya lagi nating katuwang, lalo na sa pagbibigay ng serbisyo sa ating masang Pilipino. Wala pa rin dito sa Pasig City, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Iza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Mga balita sa ibayong dagat. Matagumpay at ligtas na nakabalik ng Earth ang 4 na crew ng Artemis 2 Moon Flyby mission. Ngayon lang ho, kani-kanina lang ho yan, araw ng Sabado. Nakapag-splashdown o lumapag na ang Orion capsule sa Pacific Ocean kaninang umaga bilang pagtatapos ng 10 araw na moon mission. 2 oras matapos ang splashdown, ligtas namang nakalabas ng capsule ang 4 na astronaut ng moon mission na sina Commander Reid Wiseman, Pilot Victor Glover at mission specialists na sina Christina Koch at Jeremy Hansen. Bukod sa pag-ikot sa buwan at pagkalap ng mga panibagong larawan at impormasyon tungkol dito, naitala din ng Artemis 2 ang pinakamalayong distance na biyahe mula sa Earth sa layong 406,771. Ang bilis lang pala, no? Pero dati naabot ng linggo yan, di ba? Bago bumalik dito. Before, halos buwan ang binibilang bago sila makabalik sa kanilang flyby mission. Pero hindi talaga sila lumapag sa moon, hindi. diba? Inikot lang nila. Inikot lang. Ganda. Ito, pinapakita nating video. Isang makasaysayang event din ito dahil nga dun sa mga nakaraan. Ito na yung magiging hakbang para makapunta naman o marating ng mga tao ang Mars. Yun. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. At sa ating balitang showbiz, nagpasiklab nga ng kanilang talento ang nation's girl group na BINI sa kilalang Music and Arts Festival sa Amerika na Coachella ngayong Sabado. Ang BINI ang kauna-unahang Filipino girl group na nag-perform sa Coachella na nagtagal na ng 45 minutes. Kasama sa kanilang ipin-perform ang kanilang mga sikat na kanta tulad ng Pantropiko at Salamin Salamin. Present din sa kanilang performance ang isa pang kilalang Filipino personality at social media star na si Bretman Rock. Ibinahagi nga ni Bretman online ang 23-second video niya habang nanonood ng performance ng BINI. RH Balita. Balikan natin ang ating headlines. Kauna-unahang rollback sa petrolyo asahan sa susunod na linggo. Ilang maliliit na panaderya nagsara na dahil sa mataas na presyo ng LPG at raw materials. Long-term solution para sa pagtitiyak ng supply ng gamot ipinanawagan. Libreng almusal at tanghalian para sa mga tsuper alok ng DSWD Walang Gutom Kitchen sa Pasay. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility lumakas pero hindi inaasahang tatama sa kalupaan ayon sa Pag-asa. 2 minor de edad natagpo ang patay sa loob ng abandonadong sasakyan sa Olongapo City. Sa balita sa ibayong dagat, Artemis 2 matagumpay na nakabalik mula sa moon mission. Showbiz, BINI nagpasiklab sa Coachella 2026 Music and Arts Festival sa California. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado, April 11, 2026. Sa ngalan ho ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, kay Jeric Sasil, kay Het Del Moro at sa ating DZRH TV Tech, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mamayang hapon po muli alas 5 na hapon para sa DZRH Boom Balita. Oras. 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,